Idol. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. iStation. 88.9 Idol FM. Diet. Labisang dekada ka ng kaiba. Sila sa Samuya, nagparalikan por dahil sa ni takulang kaming pagkukuha ang kitubig. Sa gabos na panahon, maski na may pandemya, Sa kanya, dakula ang pagpasalamat ni. padagos ang sa indang pag-alalay para sa pagbangon kan rehiyon. Daing naman po nito kay kuhan na maglakaw ning 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inumon. Huli tayaw na po sa komunidad ng buong malinig asin bastante tubig. Sinda kita ika ako biko. Pagising sa umaga, pag-asa ay laging dala. Radyo lagi nang kasama, anumang panahon ay ligaya. Ang bago niyong idol sa tugtugan, impormasyon, balita at kasiyahan. Idol mo at idol ko. Sa Bicol, Idol. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw. Ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. iStation. 88.9 Idol FM. Diet. Sa Bicol, Idol. Tamang oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Idol. Balita. Unang putok. Kalipunan ng patas, balanse at putok na mga balita. Idol Balita. Unang putok. Idol. Balita. Unang putok. Idol. Balita. Unang putok. Kalipunan ng patas, balanse at putok na mga balita. Idol Balita. Unang putok. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Araw ng Miyerkules, ikalima ng Enero, taong 2022. Sa headlines ng mga putok na balita. Rank number 1 Municipal Most Wanted Person sa bayan ng Pulangi, arestado. Putok na balita. Headlines. 26 anyos na lalaki sa Legazpi arestado sa kasong serious and physical injury. Putok na balita. Headlines. Isang pamilya patay habang isa naman nakaligtas sa sunog sa bayan ng Birac, Catanduanes. Putok na balita. Headlines. Online seller na sa lungsod ng Naga timbog sa pagbebenta ng droga. Putok na balita. Headlines. Nagnakaw ng pera at cellphone sa bayan ng Paracale. Nahuli sa hot pursuit operation sa bayan ng Daet. Putok na balita. Headlines. Paghigpit umano sa isang sa health protocols, nararapat lamang ayon sa isang konsehal sa lungsod ng Naga. Putok na balita. Headlines. Rank number 1 knows municipal wanted person sa bayan ng Daet, timbog sa manhunt operation. Putok na balita. Headlines. Putok na balita. Headlines. Pilipinas balik sa pagiging high risk sa COVID-19 ayon kay Yusek Secretary Berhere. Putok na balita. Headlines. Bulacan, Cavite at Rizal inilagay na rin sa Alert Level 3 mula sa ngayong araw hanggang 15. Putok na balita. Headlines.
Employer group payag magigpit ng quarantine basta may ayuda. Putok na balita. Headline. Returning overseas Filipino worker na no-show sa kanilang quarantine hotels pinaiimbestigahan ng DILG. Putok na balita. Headline. Pagbabawal ang pagsasakay ng mga hindi pa umano bakunado versus COVID-19 sa mga PUBS sa Metro Manila suportado ng DOTR. Putok na balita. Headline. 76 billion na pesos na kapital na nalikom mula sa rates sa ilalim ng Duterte administration ayon sa DOF. Putok na balita. Headline. Parliament Building ng South Africa muling nasunog. Putok na balita. Headline. Mga laro sa PBA kansilado matapos ilagay sa Alert Level 3 ang NCR. Putok na balita. Headline. At Chris Aquino kinumpirmang hiwalay na sila ni Mel Sarmiento. Putok na balita. Headline. Mga bansa sa ASEAN at iba pa nagkasundo para sa post-pandemic recovery. Putok na balita. Headline. US CDC magpupulong para matapos na palawagin ang FDA ang emergency use ng Pfizer vaccine. Putok na balita. Headline. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas at yan na po ang mga headlines ng mga putok na balita. Mga idol, ito po ang pang Merkules na edisyon ng Patas, Balanse at Putok na Pagbabalita dito po sa Idol Balita Unang Putok na mapapakinggan dito po sa 88.9 ng Idol FM Daet. Sa ngalan po ng buong person ng News and Current Affairs, ako po ang inyong magiging tagapaghatid, Balita, Idol Noli Sale. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Dakuhin na po natin ang mga detalye ng mga putok na balita. Dakuhin muna natin ang mga detalye ng putok na balita mula po sa labas ng ating pilan. Mula sa lalawigan ng Albay, arestado ang itinuturing na rank number 1 most municipal wanted person sa bayan ng Pulangi matapos ang ikinasang operasyon ng mga otoridad kahapon sa barangay Luya sa naturang bayan. Ang di na pinangalan ng suspect ay nasa 48 anyos, may asawa at residente ng nasambit na lugar. Sa ulat ng Pulangi Municipal Police Station, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong July 9, 2019 sa ilalim ng criminal case number 08926 hanggang 8928 para sa 3 bilang ng kasong qualified rape na walang rekomendadong piyansa. Bukod dito, isinilbi rin ng suspect ang isang warrant of arrest sa ilalim ng criminal case number 8929 para sa kasong ACA in relation of Section 5B at 7610 na may piyansa nga abot sa 200,000 pesos at warrant of arrest na inisyo ng kaparehong petsa na may criminal case number 8925 para naman sa kasong statutory rape na walang rekomendadong piyansa. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga na ng Pulangi Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Putok na balita. Putok na balita. Tamang oras natin sa buong Pilipinas, 13 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Samantala, dakuhin naman natin ang mga putok na balita mula naman sa labas pa rin ng ating himpilan ng 89.1 Idol FM Legazpi. Anyos na lalaki sa Legazpi arestado sa kasong serious and physical injury. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Idol Jun Arganda. Idol Jun, iputok mo. Idol Live Report.
akusado at isinailalim sa custody ng Legazpi City Police Station ang 26 anyos at nakilalang si Ardia Agudo Labandero, residente ng Purok 6, Barangay Biga, Legazpi City, nang ito'y hulihin ng tauhan ng Legazpi City Police Station hapon ng ika-3 ng Enero, taon kasalukuyan, sa kanyang tinitirahan sa Purok 9, Barangay Biga, Legazpi City, sa bisa ng warrant of arrest sa kasong serious physical injuries. 18,000 pesos ang piyansa na ipinataw ng korte sa kanyang pansamantalang kalayaan. At yan ang putok na balita mula dito sa lungsod ng Legazpi. Ito si Idol John Arganda sa mas binigagkatiwalaan ng Pilan. Itinaimpuntuan na Idol News FM Legazpi sa Bicol, Idol. Ang balitang yan ay inihatid sa inyo ng Anjana Trading. Maraming salamat Idol Jun Arganda ng 89.1 Idol FM Legazpi. Samantala mga idol, dakuhin naman natin ang mga putok na balita mula naman sa lalawigan ng Camarines Sur. Online seller sa lungsod ng Naga, timbog sa pagbebenta ng illegal na droga. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Felix Saberon. Idol Felix, iputok mo. Idol Live Report. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ngayon ng isang online seller matapos umanong magbenta ng shabu at makuhanan pa ng illegal na arma sa Zone 5 Sabila Street, Clupa, Barangay Calawag, Naga City. Kinilala ang suspect na si Jonathan Orense E. Duro, 32 anyos, residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa Naga City Police Office, dakong 1:15 ng hapon nitong Martes, nang ikasa ng pinag-isang puwersa ng City Drug Enforcement Unit, Intelligence Unit at Regional Mobile Force Battalion ang isang drug buy-bust operation laban sa suspect. Positibo umano silang nakabili ng 15,000 piso o 15,000 pesos na halaga ng shabu na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Sa body search ng suspect, nakakuha ang mga otoridad ng isang kalibre 38 na revolver na kargado pa ng 5 bala. Kasong paglabag naman sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang kakaharapin ngayon ng suspect. At yan ang mga putok na balitang nakalap mula naman dito sa lungsod ng Naga. Idol Felix Saberon nagbabalita para sa 105.5 Bicol Idol FM. Sa Bicol, Idol. Idol Live Report. Maraming salamat Idol Felix Saberon ng 105.5 Idol FM Naga. Tamang oras natin sa buong Pilipinas, 5:17 in the morning. Hatid sa inyo ng Anjana Trading. At tuloy-tuloy po tayo mga idol sa ating mga putok na balita. Samantala, dakuhin naman natin mga idol ang mga putok na balita mula sa labas pa rin ng ating himpilan. Mula naman po dyan sa lalawigan ng Catanduanes. Isang pamilya at patay habang isa nakaligtas sa sunog sa bayan ng Biraca, Catanduanes. Ang detalye ng putok na balitang yan na kay Idol Arvin Tabuso. Idol Arvin, iputok mo. Idol Live Report. Patay ang 4 katao, kabilang ang 2 bata, habang nakaligtas naman ang isa pa matapos mikrap ang sunog sa isang bahay sa St. Anthony Street, Barangay Concepcion, dito sa bayan ng Biraca, lalawigan ng Catanduanes. Kasama sa mga nasawi ang mag-live-in partner na si Rosemary Tiempo, 28 anyos, at Sar Estacio, 25 anyos, at 2 anak nito na si Matelnes, 7 taong gulang, at Mix, 4 na taong gulang. Nakaligtas naman sa sunog ang kapatid ni Rosemary na si Benson Tiempo. Sa panayam ng Idol FM kay Benson, ano po sila nangyari? Nung mga tamping 2:30, pinakakatuloy biglang may nagputok. Tapos nagimata ko, pag gimata ko, iyon na yung kalayo talaga, hanggang hagyan na. Kaya din ako kung saan ako magin, ang ginibo ko na lang, nagdapa ako, papuntang luwas, tapos nagkarigos ako ng tubig,
para magsakat duman sa itaas para puyukawan yung tugang ko. Yung tugang ko patas pamangking ko. Day na talaga pag sakat ako sa hagyan, abot na duman sukayayo. Kaya ini nagkaluto so record ko pati kamot ko. Tapos segundo lang nakaluwas lang ako, pakaluwas ko ni ngayong segundo. Kaya tabkatab nagabos na na kwarto. Pero pig-try mo sindang... Oo, pigpayak ko yahawang ko pa sinda. Na maggimata, na mayata, magluwas lamang sinda sa teres. Hindi na talaga na na talaga sinda. Kinaon, diretso ning kayo yung kwarto, gabos. Ito pa sir, tahian yun, puro yung tela. Ado man nagpunso, sunog. Bigla pa na siyang nagising dakong 2:30 ng madaling araw. Matapos makarinig ng putok at doon na bumulaga ang sunog na mabilis na kumalat kung kaya't nabigo ito miligtas ang kanyang mga kasamahan sa loob ng bahay. Sa ulat naman ng Bureau of Fire Protection, BIRAP, natanggap nila ang report hinggil sa insidente dakong 3:20 ng madaling araw kung saan agad naman silang lumisponde katuwang ang Bato at San Andres Fire Station. Idineklarang fire out ang sunog bandang 4:25 ng umaga habang na-recover ang sunog na katawan ng mga biktima sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Batay sa investigasyon, overloaded electrical wirings ang posibleng sanhin ng sunog kung saan nagmula ang apoy malapit sa mga nakatambak na tela na siyang dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Tinatayang aabot sa 3 milyong na piso ang naging pinsala ng nasabing insidente. At yan ang putok na balita mula dito sa lalawigan ng Catanduanes. Ako si Idol Arvin Tabuso para sa mas pinagkakatiwalang simpilan 89.1 Aldo sa Tamligaspi sa Bicol, Idol. Putok na balita. Idol Live report. Maraming salamat Idol Arvin Tabuso mula dyan sa lalawigan ng Catanduanes. Samantala mga idol, tamang oras natin sa buong Pilipinas, 21 minuto makalipas ang 5 ng umaga. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbuhos sa mga balitang lokal mula po dito naman sa lalawigan ng Camarines Norte. Arestado ang isang lalaki sa kinasang hot pursuit operation ng mga kapulisan ng Paracali MPS sa pakikipag-ugnayan ng Daet MPS sa Purok 2, Barangay Magang, Daet, Camarines Norte. Kinilala ang naaresto na si alias Totoy, nasa 8 gulang at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa Paracali Municipal Police Station, isang nagngangalang biktima si alias Win upang i-report ang pagkawala ng kanyang bag na naglalaman ng 2 cellphone at nagkakahalaga ng 17,000 pesos. At ang pera nga abot sa halos 6,000 pesos. Batay sa salaysay ng biktima, bumisita muna siya sa kanilang tiyuhin sa Purok 2, Barangay Dalnak sa naturang bayan. At iniwan nakaparada at nakabukas ang kanyang sasakyan. Dahil naman sa kuha ng CCTV sa lugar ay kagad nakilala ang suspect kaya't na mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga kapulisan. At sa tulong na rin ng ilang mga concerned citizens ay kagad natukoy ang suspect at nakuha sa suspect ang nawawalang bag na laman ang nabanggit na items. Samantala, maharap sa kasong thief ang suspect at kinustodiya na ng Paracali MPS. Putok na balita. Putok na balita. At samantala, mga idol, paghigpit sa health protocols nararapat lamang umano yan ayon sa isang konsehal sa lungsod ng Naga. Ang detalye ng putok na balitang yan, mga idol, nagbabalik si Idol Felix Saberon. Idol Felix, iputok mo. Idol Live report. Patong na kaso ang kakaharapin ngayon ng isang online seller matapos umanong magbenta. Naniniwala si Naga City Councilor Buddy Del Castillo na dapat muling maghigpit sa pagpapatupad ng health protocol sa lungsod ng Naga kasunod ng kumpirmasyong nakapasok na sa Camarines Sur ang Omicron variant. Sa panayam sa konsihal, binigyang diin ito na hindi dapat magpakakampante ang gobyerno at ang publiko upang iwasan ang
muling paglobo ng mga tinatamaan ng sakit na COVID-19. Dagdag pa nito na importante rin ang disiplina sa bawat isa dahil wala umanong saysay ang paghihigpit ng gobyerno kung hindi naman na makikipagtulungan ang publiko. At yan ang mga putok na balitang nakalap mula naman dito sa lungsod ng Naga. Idol Felix Sabiron nagbabalita para sa 105.5 Bicol Idol FM. Sa Bicol, Idol. Maraming salamat muli Idol Felix Sabiron ng 105.5 Idol FM Naga. Samantala mga idol, balik tayo sa mga putok na balita mula dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Timbog sa kinasang hot pursuit operation ng mga otoridad ang number 1 most wanted person nitong Enero 3 taong 2022 bandang alas 1 ng 15 ng hapon sa Purok 6 Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Sa pinagsanib pwersa ng tracker team ng Camarines Norte CIDG at Camarines Norte Provincial Anti-Cybercrime Response Team, nagresulta ng pagkakadakip kay isang alias Delo, 29 anyos, binata, construction worker at nakatira sa nasambit na lugar. Ang naarestong tao ay naharap sa kasong Safe Space Act, Gender-Based Sexual Harassment at Cybercrime Prevention Act of 2012 na may ipinalabas ni Honorable Janet Cortez Gamende San Joaquin ng Regional Trial Court Branch 62 ng Naga City noong Disyembre 27 taong 2021 at walang rekomendadong piyansa. Ang arestado ay nakalista rin bilang number 1 most municipal wanted person sa buong buwan ng Enero taong kasalukuyan. Agad namang pinaalam sa kanyang karapatan bilang akusado at nilala sa Provincial Hospital para sa usaping medical. Sa ngayon, nasa custody na ng Daet PNP para sa kaukulang pagpapasya. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan at abangan mga idol mga detalye ng mga putok na balitang pambansa. Dito lamang po yan sa pagbabalik ng Idol Balita, unang putok na mapapakinggan sa 88.9 ng Bicol Idol FM Daet. Sa Bicol Idol. Buya, nagbaralikan po dahil sa takulang kaming pagkukuha ang kitubig. Sa gabos na panahon, maski na may pandemya, Sa kanya, dakula ang pagpasalamat ni. padagusan sa indang pag-alalay para sa pagbangon kan rehiyon. Daing naman po nido kay kuhan na maglakaw ning 1 kilometro para makakuha ning malinig tubig inumon huli tayaw na po sa komunidad ng Blong Malinig asin bastante tubig. Sinda kita ako Bicol. Pagising sa umaga, pag-asa ay laging dala. Radyo lagi nang kasama, anumang panahon ay ligaya. Ang bago niyong idol sa tugtugan, impormasyon, balita't kasiyahan. Idol mo at idol ko. Sa Bicol Idol. Napapakinggan sa buong Kabikodan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw, ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga at 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol Idol. Member KBP. Ito ang mas pinatatag at mas pinalinaw, ang himpilang mas pinagkakatiwalaan. iStation. 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol Idol. Member KBP. Idol, balita, unang putok.
Tamang oras sa buong Pilipinas. 30 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Anjana Trading. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Mga idol, dakuhin naman natin ang mga detalye ng mga putok na balitang pambansa. Mga idol, para sa detalye ng ating mga balitang pambansa, nagbabala umano ang Department of Health maaaring maging dominant na naman ang Omicron variant sa Pilipinas sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Sa kasalukuyan, ang Delta variant pa ang nananatiling nangingibabaw sa Pilipinas. Gayon pa man, ipinagbibigay o pinagpapalagay ni Health Spokesperson Secretary Maria Rosario Berhere na nasa komunidad na ang Omicron variant. Nauna nang ibinunyag na Berhere na nakapagtala na sa baang bansa ng 11 import case ng Omicron variant, kung saan siya mga returning overseas Filipino workers, 2 ang foreign national habang 3 ang local. Mula ng inuri o ng Pilipinas bilang high risk COVID-19 kasunod ang matinding pagtaas ng kaso nitong nakaraang araw. Sinabi pa ni Berhere na ang pagtataas ng positibo rate na nakikita ng lahat ng rehiyon ng bansa, anya pa nasa high risk classification na ang bansa mula sa low risk case klasong nakaraang linggo na nakikita ng positibong 2 linggong growth rate na abot sa 222% at isang moderate risk average daily attack na abot sa 1.70 cases para sa bawat araw. 100,000 individual, samantala ang national healthcare utilization ay nasa mababang panganib mula noong Enero 1 hanggang kasalukuyan. Ang bansa ay mayroon lamang 17.98% na bed utilization at 21.71% na ICU utilization. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol sa buong kapuluan, 32 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Tuloy-tuloy tayo mga idol. Samantala, inilagay na rin sa Alert Level 3 ang probinsya ng Bulacan, Cavite at Rizal mula ngayong araw ng Enero 5 hanggang 15 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ang nasabing paglalagay ng Alert Level 3 ng mga nabanggit na probinsya ay resulta ng ginawang pagpupulong ng Anti-Agency Task Force sa ilalim ng Alert Level 3. Ang mga establishmentong papayagang mag-operate ng 30% indoor capacity sa mga fully vaccinated individuals at 50% sa mga outdoors venue capacity ang mga empleyado ng fully vaccinated na. Pinagbabawalan naman ang face-to-face classes, contact sports, peryahan at casinos. Ang mga trabaho naman ng gobyerno ay limitado lamang sa 60% capacity ng kanilang on-site capacity. Magugunitang nauna na ring isinilalim sa ang Malacanang sa ilalim ng Alert Level 3. Ang National Capital Region simula nitong Lunes ng Enero 3 taong kasalukuyan hanggang Enero 15. Putok na balita! Putok na balita! At samantala mga idol, kaugnay na balita pa rin. Iniligay payag umano ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na magpatupad ng mahigpit na quarantine sa harap ng dumarating na COVID-19 cases sa bansa. Pero ayon sa ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., dapat na matiyak ang pagbibigay ng ayuda sa mga maapektuhan ng panibagong paghigpit. Sa kanilang panig, hanggat hindi umano ang mga employers ay nagpapatuloy sa pagtakbo ng ekonomiya, ngunit inirerespeto nila ang anumang health and safety protocols kasama ng posibilidad na lockdown. Inaasahan rin ang pag-iral ng Alert Level 3. Maraming manggagawa na naman ang maapektuhan, lalo't sakop na rin ang
pagkihigpit sa probinsya ng Bulacan, Cavite at Rizal. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin sa buong Pilipinas, 34 na minuto na mga idol. Makalipas ang ika-5 ng umaga. Samantala mga idol, tuloy-tuloy tayo sa ating mga boost ng ating mga balitang pambansa. Iniimbestiga naman ngayon mga idol ng mga kapulisan ang isa pang kaso ng pagtakas ng isang Pilipino sa kanyang mandatory quarantine matapos na dumating sa Pilipinas galing sa ibang bansa. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, nitong Desyembre 22 nang dumating sa Pilipinas ang naturang Pilipino at dapat ay mag-quarantine sa Seda Residence sa Makati City. Pero salit na mag-check-in doon, nagpahatid lamang anya ito sa naturang hotel pero mayroon pang ibang nag-aabang na sasakyan na papunta sa kanyang kondo sa Bonifacio Global City. Dagdag pa ni Anyo, sinabi rin daw ng naturang quarantine violator na mayroon siyang exemption mula sa Bureau of Quarantine. Bagay na itinanggi naman ito ng naturang ahensya. Ang ginawa pa niya ng naturang individual ay mismong kondo pa ito ng BGC. Siya nagpa-swab test. Masakla pa kasi pinagyayabang pa raw ito ng kanyang quarantine ay isang araw lamang dahil siya raw ay exempted. Iginit ng opisyal na at abogado ng hotels na isusumbong o ang pagsumbong na hindi pagsipot ng returning overseas Filipinos sa kanilang mandatory quarantine. Nauna nang sinabi ng Malacanang na mapagpapataw ng karapatang penalties laban sa mga quarantine violators. Putok na balita! Putok na balita! Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, balitang pambansa pa rin tayo mula sa ating bansa. Pagbabawal naman mga idol ng pagsakay umano nasa mga PUB, suportado ng Department of Transportation o DOTR ang inaprobahang resolusyon ng Metro Manila Council sa pansamantalang pagbabawal muna ng mga hindi pa bakunado na bakuna kontra COVID-19 na di umano ay sasakay sa pampublikong mga sasakyan. Kabilang sa mga pinagbabawal na hindi bakunado kontra COVID-19 ay mga pagsakay sa mga land sea at air public transport, habang ang Metro Manila ay nasa ilalim ng Alert Level 3. Pero pinahintulutan naman kung ito ay may paraan ng pagbili ng essential goods at service. Pero kailangan na may may pakitang katibayan para sa justify ng pagsakay ng mga sa pampublikong sasakyan. Sakop din anya ng naturang resolusyon ang batang 17 anyos pababa at mga senior citizens buntis at iyong mayroong mga comorbidities. Sinabi rin ng DOTR na makikipag-ugnayan sila sa kanilang attached agencies sa Metropolitan Manila Development Authority sa enforcement ng naturang pulisya. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 38 minuto makalipas ang ika-5 ng umaga. Samantala mga idol, aabot naman sa 76.42 billion ang halaga ng kapital ng nalikom ng pamahalaan mula sa Real Estate Investment Trust sa Pilipinas. Ayon yan sa Department of Finance o DOF, ito ay matapos ayusin ng Duterte administration ang butas sa regulatory frameworks ng naturang financial instrument sa loob ng 21 buwan na nakalipas. Base sa report ng Securities and Exchange Commission kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, sinabi ng DOF na ang total o size ng market ng capitalization ng rates ay pumalo sa
3.46 billion. Nakatumbas ang 0.96% gross domestic product ng Pilipinas na umabot sa 362.24 billion US dollars hanggang noong third quarter ng taong 2021. Kaya naman ang bansa ngayon ay pasok sa number 12 selected economy sa South and East Asia Region and Reopen o European Republic Real Estate Association. O naungasan din pa ang mga 2 taon ng rate sector ng Pilipinas, ang Taiwan, South Korea, India, Indonesia at China. Ayon sa DOF, kaya naman sinabi ni Dominguez na ang matagumpay ang initial public offerings ng rate sa ilalim ng Duterte administration ay nakatutulong para magkaroon ng vote of confidence sa kakayahan ng bansa patungo sa solid recovery sa kabila ng kalbaryong dinudulot ng COVID-19 pandemic. Base sa datos ng SEC hanggang noong Nobyembre 15 taong 2021, ang Robinson's Large Commercial Rates ay siyang nakatlikom ng pinakamalaking halaga na abot sa 25 o 21.56 billion peso na fresh capital mula sa IPO nito. Putok na balita! Putok na balita! Samantala mga idol, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balitang pambansa. Tamang oras natin sa buong kapuluan, 41 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Samantala mga idol, dakuhin naman natin ang mga detalye ng mga putok na balitang international. Idol Balita International. Putok na balita! Putok na balita! Mga idol, balitang international, Parliament Building muling nabulabog sa ang mga bumbero ng South Africa matapos ang pagsiklab muli ng sunog sa House of Parliament. Naganap ang nasabing pagkakasunog ilang oras matapos ang dinilita nitong under control. Nagsimulang lumaki ang sunog sa bubong ng gusali. Una nagsimula sa ang sunog dito nung nakaraang linggo na nagresulta ng pagkakasira ng National Assembly o ang lower chamber. Naaresto na rin umano nila ang suspect na siyang nasa likod ng naturang pagsunog ng gusali. Putok na balita! Putok na balita! Tamang oras natin mga idol, 42 minuto makalipas ang 5 ng umaga. Hatid sa inyo ng Agena Trading. Mga idol, dakuhin naman natin ang mga detalye ng mga putok na balitang pangkalakalan. Ay, balita pangkalakalan. Epektibo naman ang pinakamalaking kasunduan ng malayang kalakalan sa mundo ng Regional Comprehensive Economic Partnership. Ang nasabing kasunduan ay isang magtutulak para sa mga rehiyon na makabangon bilang post-pandemic recovery. Ito ay kasunduan ng mga grupo ng 10th Association of Southeast Asian Nation na countries gayon din ng China, Japan, South Korea, Australia at New Zealand na inaasahan ng RCEP ay magpapalakas ng investment flows at ang ekonomiya. Sinabi naman ni ASEAN Secretary General Dato Lim Hock Hui, ang kasundo ay magbubukas ng oportunidad at mapapalawak ang regional trade and investment. Nakasaad din kasi sa panuntunan ng RCEP na ang bawat bansa ng membro na itatatrato ng pantay-pantay kung saan magbibigay din naman ito ng insentibo at mga suppliers. Base naman sa pag-aaral ng Development Bank o ABP, ang pagdating ng taong 2030 ay inaasahan ng pagtaas ng RCEP ang kita ng ekonomiya ng miyembro na nila o naaabot sa 0.6% na magbibigay ng 2.8 million na trabaho sa mga regional economy. Putok na balita! Putok na balita!
Tamang oras natin mga idol, 44 na minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Putok na balita. Putok na balita. Dakuhin naman natin mga idol ang detalye ng mga putok na balitang pangpalakasan. Putok na balita. Putok na balita. Mga laro umano sa PBA mga idol. Kinansila ng Philippine Basketball Association ang mga laro ngayong linggo matapos ang ilagay sa Alert Level 3 ang Metro Manila dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Muli kasi sanang itutuloy ang laro ng 2021 PBA Governors Cup sa Miyerkules o ngayong araw. Nagsumiti ang PBA ng sulat ng Games Amusement Board ukol sa nasabing usapan. Kailangan din anya ng approval mula sa local government units na siya magiging host ng mga laro. Kabilang din sa kinansila ng full team practice at ibalik ang bawat kupunan ng mga small groups, subalit walang mga exhibition games. Putok na balita. Putok na balita. At mga idol, nakuhin naman natin ang mga detalye ng mga putok na balitang showbiz. Idol, balitang showbiz. Mga idol, ibinunyag mismo ni Chris Aquino na hiwalay na sila ng kanyang nobyong na dating Interior Secretary Mel Sarmiento sa kanyang Instagram account. Ibinahagi nito ang screenshot ng huling text message niya sa TV host actress ukol sa paghingi nito ng palayain na siya. Dagdag pa niya, itutuon muna niya ang atensyon sa kanilang kalusugan at sa dalawang anak nitong sina Josh at Bambi. Magtutungo rin sa ibang bansa para magpagamot ang sa sakit niya na una nang naranasan noong 2018 na tinatawag niyang autoimmune condition. Magunit ang maraming mga fans ni Chris ang nagtataka dahil sa delete ng actress ang larawan na kasama si Sarmiento. Kabilang sa nawawalang post ay ang kanyang Instagram page na yung yaong inanunsyo ang dating presidential sister ang pagiging engaged kay Sarmiento. Gayon din ang larawan na kuha ng kanilang date na sikat na fast food chain. Gayon pa man, nasa page pa rin ang kilala noong bilang Queen of All Media. Ang November 8 may video clip kung saan makikita ang dambuhalang bukit na bulaklak kasama nito si Sarmiento. Nitong nagdaang Pasko ang huling post ni Chris Aquino kung saan binanggit nito ng fiancé sa gitna ng pagbuwelta ng mga kritiko nito na nagsasabing pinupolitika niya ang relief drive para sa mga biktima ng bagyong Odette. Samantala, umapere rin ng privacy ang dating kilalang bilang Queen of Media. Ayon sa 50 years old former presidential sister, ito na ang una at huling pagkakataon na babanggitin niya tungkol sa hindi na matutuloy ang kasal nila ni Sarmiento. Sa panig ni Mel, tinanggap daw nito ng alok ni Chris na palayain siya dahil hindi rin o takot na rin siya sa madala pa ng COVID sa ex-fiancé dahil pala sa labas siya ng mga tao. Kamakailan naman mga idol, almahan ng dating kalihim ng DILG ang pag-ungkat ni Herbert Bautista sa nakaraan nila ni Chris Aquino. Si Sarmiento ay pangatlo sa huling kalihim ng DILG sa pamumuno ng kapatid nitong si Aquino. Putok na balita. Putok na balita. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Biligkulandia. Ang oras natin is already 5:48 in the morning. Samantala mga idol, dakuhin naman natin ang mga detalye ng mga putok na balitang pangkalusugan. Idol, balitang pangkalusugan. Magpupulong mga idol ang mga US Centers of Disease Control and Prevention Advisory Committee on Immunization
practice sa araw na ngayon matapos ang inanunsyo ng US Food and Drug Administration nagpapaliwanag ng use authorization ng Pfizer Biotech para sa mga edad 12 hanggang 15 anyos. Mula kasi sa dating 6 na buwan na makompleto ang second dose ay ginawa na lamang itong 5 buwan na maaaring ring iturok sa mga booster shot. Putok na balita. Putok na balita. Sa muli isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. At mga idol, iyan na po ang naging kalipunan ng ating mga detalye ng mga putok na balita mula po sa nakalipas na 24 oras dito po sa ating bansa. At tuloy-tuloy tayo mga idol, kaunting recap lang sa mga insidente natin na nagaganap ngayong kapanahunan sa pagpasok ng taong 2021 ay nasa ikalimang araw pa lamang tayo ay talagang bumabago na naman ang sitwasyon natin mga idol. Lalo na higit na yung mga ka-idol natin na mga nakakalagap ng mga impormasyon. Idol, balita. Napapakinggan sa buong Kabikodan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw, ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol Level. Lalo na mga idol sa mga ka-idol na natin na naapektuhan lubos ng pagbabago na naman ng sistema natin o sitwasyon na. Mga idol, at ngayon ay medyo umangat na naman ang kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa. Kung kaya't marami na naman ang maninibago. Sa palagay natin, sana naman ay mga idol, wag na tayong bumalik sa ating nakaraan na nagkaroon tayo ng high risk muli ng kaso ng COVID-19. Sa kabila nito mga idol ay isa po ang pamagitan po nitong Idol FM Diet na po ay mabigyan po tayo ng mga aral na na wag na po sanang bumalik ang nakaraang sistema natin nung tayo po ay nakasaka sa lukuyan ng kalalaan o kataasan ng kaso ng COVID-19. At sige mga idol, boy na at 8 minuto na lamang naman ay pansamantala muna tayong mamaalam dito sa ating programa. Muli po isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Ito po ang Merkules na edisyon ng Patas, Balanse at Putok na Pagbabalita o Pagbabalita dito sa Idol Balita Unang Putok na mapapakinggan sa Idol FM ng 88.9 Bicol Idol FM Diet. Sa ngalan po ng buong persa ng Idol FM, nakasama po natin ang aming station manager o area manager, si Idol Ken Cabaltera, at sa amin naman pong station manager, Idol Christopher Cabarle. At sa technical room, nakasama po natin si Idol Janel Asis. At sa control, nakasama din po natin si Idol Dong Pataka. Mula naman po sa buong persa ng News and Current Affairs, nakatulong po natin para sa pagpanday ng mga putok na balitang yan. Mula sa 89.1 ang Idol FM Ligaspi, si Idol Ray Sibaliano. At mula naman po sa 105.5 ng Idol FM Naga, nakasama po natin si Idol Alvin Realuyo. At mula naman po dito sa sentrong pambalitaan ng 88.9 ng Idol FM Diet sa lalawigan ng Camarines Norte, ako naman po ang inyong naging tagapaghatid balita, Idol Noli Sale. Susunod na po ang programang Good Morning Idol ni Idol Christopher Cabarle. Muli po, just marvelous mga idol sa Bicol Idol.